Ano nga ba ang misteryong nakabalot sa mural ng Elbaf? In chapter 1138 nga, ni-reveal ni Oda ang masasabi nating biggest clue sa storya ng One Piece. Kung ano ba talaga ang nangyari sa pinakaumpisa at sa nangyari during Void Century. Ito nga yung pagre-reveal ni Oda ng mural sa Elbaf o yung tinatawag niyang Harley Text. Bali nung unang ang lumabas itong chapter na to, nabanggit ko sa inyo na although tatlong world yung tinutukoy sa Harley Text, naniniwala nga akong itong ipinapakita sa mural yung dalawa pa lang na nangyaring gera. Ang First World War at ang Second World War. Ito yung nagre-represent sa dalawang part na to ng Harley Text. Itong Third World Text nga naniniwala akong wala sa mural na to since mangyayari pa nga lang ito. At ito nga yung gera sa pangunguna ng panibagong Sun God, si Monkey D. Luffy. At yes, sa video nga na to hihimayin natin itong nakasaad sa Harley Text na to. Aalamin nga natin yung mga kahulugan sa mga nakasaad dito. Kaya naman kung handa na kayo, game. Umpisahan na natin itong topic natin. Flames engulfed the land, and humans succumbed to their desires, touching the forbidden sun. The enslaved prayed, and the sun god appeared. The earth god was enraged, and together with the serpent of infernal flames, shrouded the world in death and darkness. They would never meet again. Itong first 4 sentence nga ng First World most likely na yung tinutukoy dito na Forbidden Sun yung Mother Flame. Dahil sa desire ng mga tao at pagkasakim nila hinawakan at probably ginamit nila ang Mother Flame. So bakit nila ito ginawa? Dahil as per Vegapunk nga yung Mother Flame daw nagtataglay ng unlimited energy source. Naniniwala nga ako na itong mga tao na nasa mural yung tinutukoy na kumuha o humawa sa Mother Flame. Ito yung ginamit nila para magkaroon sila ng unlimited energy source. Next itong sentence na the enslaved prayed and the sun god appeared. May example na nga tayo sa sentence na to. Itong inexplain ni Husu nung time na nakakulong siya sa Merijoa. Marami nga daw sa mga kasamahan niyang slave ang naniniwala sa sun god, which later on alam naman nating totoo. Sunod ito. The enslaved prayed, and the sun god appeared. The earth god was enraged, and together with the serpent of infernal flames, shrouded the world in death and darkness. So sino ba yung tinutukoy na Sun God dito? Syempre yung literal na Sun God sa First World. Itong Earth God naman malamang na yung unang villain o yung mismong devil na nakita natin sa mural. Sa part naman ng Serpent of Infernal Flames malamang na ito yung Red Line. Paano ko nasabi? Dahil during chapter 1153 nga nung time na nililibot ni Harald ang mundo, meron nga silang napuntahang isang isla kung saan tinanong ni Harald kung tumawid daw ba sila sa blood-soaked serpent. Nung marinig nga ito ng mga tao, agad nilang napagtanto na red line yung tinutukoy ni Harald. Way back chapter 129 naman nabanggit rin ni Dory yung patungkol sa red line. At similar nga kay Harald, inaddress din niya itong red line as blood-soaked serpent. Ito nga yung moment na atakihin nila ni Brogy itong mountain eater fish. So dalawang beses na nababanggit itong red line as blood-soaked serpent. Meaning yung serpent na tinutukoy sa First World yung mismong red line. Ibig sabihin during nung First World mukhang buhay itong red line. Isa itong serpent. Breath stirred within the void, and the forest god sent forth demons. The sun did nothing but spread the fires of war. The people of the half-moon dreamed, the people of the full moon dreamed. Humans slew the sun and became gods, and the sea god raged. They would never meet again. Itong Second World nga, as I said, yung era nila Joy Boy at Imu. Itong sentence nga na breath steered within the void and the forest god sent forth demons, malamang na si Imu mismo ang tinutukoy dito. Nag-send siya ng mga demons gamit ang Dome Reverse. Itong the sun did nothing but spread the fires of war, malamang na ito naman si Joy Boy. Wala siyang nagawa dahil alam niyang hindi niya matatalo sa oras na to si Imu. Next itong sentence. The people of the half moon dreamed, the people of the full moon dreamed.
Obviously, yung tinutukoy ditong half moon people, yung mga taong may letter D sa mga pangalan nila. Since literal ngang hugis half moon ang D. Itong mga full moon people naman, possible ngang ito yung mga normal lang na tao. Sa part naman ng next sentence, pwede ngang ito yung pinagmulan ng mga devil fruits. Kumbaga sinasabing pinatay daw ng mga tao ang sun kaya sila naging gods. At dahil dito, nagalit ang sea god. Kung i-interpret nga natin to sa perspective ng devil fruit, ganito exactly yung definition kung bakit hindi nakakalangoy yung mga taong nakakain ng devil fruits dahil sa galit daw sa kanila ang god of sea. In chaos, there is void. The troubled shadow remembers the promised day, and hears the voice of the fractured moon. The sun god dances and laughs, leading the world to its end. The sun will return once more, and a new dawn will arrive. Surely, this time, they will meet again. Bali itong third world nga gaya ng sinabi ko sa pag-uumpisa ng video na to, naniniwala nga akong mangyayari pa lang ito. Ito nga yung current era nila Luffy. So itong first sentence nga na in chaos there is void. Pwede nga natin tong ma-interpret sa dalawang karakter, sila Imu at Blackbeard. Si Blackbeard dahil sa devil fruit niyang Yami Yami no Mi. Since literal ngang nagpo-produce ng void itong darkness niya. At si Imu dahil sa literal ngang kaya niyang mag-create ng void. Sumunod itong sentence. The troubled shadow remembers the promised day, and hears the voice of the fractured moon. Itong troubled shadow nga possible na si Imu since literal ngang shadow figure itong appearance niya. Isa pa siya lang naman ang kilala nating currently na buhay pa na nagmula sa Void Century. Void Century na tinutukoy sa Promise Day na to. During nga sa flashback ni Oden nalaman natin na yung tinutukoy palang Promise Day yung araw kung saan nangako daw si Joy Boy sa dating Poseidon na iaangat niya yung barkong Noah. Next itong sentence. The sun god dances and laughs, leading the world to its end. Obviously, yung tinutukoy dito si Luffy, ang currently na sun god Nika. Dahil nga sa nakita na natin na literal na sumasayaw at tumatawa itong Gear 5 ni Luffy, 100% nga na siya yung tinutukoy sa sentence na to. Sa part nga ng A New Dawn Will Arrive, paniguradong ito yung pivotal moment kung saan matatalo na ni Luffy ang final villain. Magkakaroon ng panibagong umaga. Or ang great analogy mas magiging mapayapa at ligtas na ang mga tao dahil sa wala ng threat sa mundo. At lastly na tinutukoy sa They Will Meet Again, which sa nagdaang dalawang worlds nabanggit rin ito. Ang tingin ko ang tinutukoy dito sila Joy Boy at Poseidon. Kumbaga nung first world hindi nagtagumpay si Nika na mailigtas ang Poseidon. Nung second world naman ganun din. Nag-fail din itong si Joy Boy na mailigtas ang Poseidon. Kaya nga may iniwan siyang promissory letter para sa Fishman Island. At ngayong third world surely na magmimit na sila. Magtatagumpay na itong si Luffy na mailigtas ang Poseidon, si Shirahoshi. Actually na-foresee na nga rin ito ni Madam Charlie. Nabanggit niya na itong si Luffy daw ang sisira sa Fishman Island. Kung ano nga ang ibig sabihin neto paniguradong related ito sa pagliligtas ng mundo. Since ito naman yung goal ni Luffy. Anyway, ayan na nga yung interpretation natin sa Harley text. Bali para sa inyo ba? May mali ba sa mga nabanggit ko o sang-ayon kayo sa interpretation na to? Kung may thoughts o idea nga rin kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling natripan nyo naman itong topic natin sa araw na to, wag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!